Why didn't you tell me? Bakit ang hilig mong sarilinin ng lahat? Bakit ang hilig mong konsensyahin ako gayong dapat galit ako sa'yo? Mia Moore Tales presents A Twin Plan, Ibalik si Mami kay Daddy. Written by Jamie. What do you mean sa Pilipinas mo gustong ganapin ang kasal natin, Henry? Nakakunot ang noo ni Celestine habang sinisipat ang hawak na wedding invitation. O mas magandang sabihin na sa address na nakasulat doon. You seemed so surprised. Hindi ko na sinabi sa'yo. I thought you would be happy to go back. Isa pa, pinangako ko sa lolo ko na kung ikakasal man ako, ay roon sa simbahan sa Cebu kung saan ako biniyagan. Tradisyon na yun sa pamilya namin. Sagot naman ni Henry mula sa kabilang linya. Mas gusto ko kasing dito tayo sa Amerika ikasal, Henry, para hindi na magiging abala pa. Hindi nagpatinag si Celestine. Wala siyang balak na bumalik sa Pilipinas. Mas lalo ang balikan ang mga alaala niya doon. Isang marahas sa pagbuntong hininga ang narinig niya mula sa linya ni Henry. Mas mahihirapan tayo kung babaguhin pa natin. Naayusan ng organizer ang lahat. Just bear with me, Han, okay? Alam na ni Celestine ang tono na yon ni Henry. Sa 4 na taon nilang magkakilala, ay batid niyang hindi na niya mababago pa ang desisyon nito. Wala naman ako magagawa pa eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Yes, thank you, Han. Alam ko namang hindi mo ako matitiis eh. I love you, Celestine. Ilang segundo bago siya nakapagsalita. May incoming call, Henry. Kailangan ko ng patay na linya. Pagsisinungaling niya at saka pinatay ang tawag. Hindi niya pa rin magawang ibalik ang mga katagang yon kay Henry kahit pa fiancé na niya ito. Mabait at maalaga si Henry. Isa ito sa mga nakatulong sa kanya noon. Ngunit hindi niya malaman kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ito mabigyan ng puwang sa puso niya. Sa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip ay isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng damit niya. Mommy, help! I can put it back po! Mabilis na lumamlam ang mga mata niya. Agad na napawi ang stress niya na makitang anak na si Jillian. Lumuhod siya para pantayan ito. Inabot naman ito sa kanyang kwintas na regalo niya noong 9th birthday nito. I thought na wala ko pong gift mo. I'm so worried, Mommy. I thought wala nang gagabay sa akin. Nakangiting na pailing siya sa anak. Natatawa niyang tinulungang isuot sa leeg nito ang kwintas. Agad namang binuksan ni Jillian ang pendant na lakit at hinagka ng litratong nakalagay sa loob. I'm so sorry po, Daddy. Hinging tawad nito sa litrato. Gagabayin pa rin naman po ako ni Daddy sa heaven kahit munti ko na pong mawala ang necklace niya, di ba po, Mommy? Natigilan si Celestine. Hindi niya mahanap ang isasagot sa kanyang anak. Sa huli ay napagpasyan pa rin niyang ipagpatuloy ang kasinungalingang nasimulan niya noon. Oo naman, anak. Mahal na mahal kakayahan ng daddy mo. Nagluwanag ang mukha ni Jillian. Tuwang-tuwa itong nagtatalon. Kalakip noon ang nag-uumapaw naman na konsensya sa dibdib ni Celestine. Hanggang kailan? Hanggang kailan niya kaya maitatago ang katotohanang buhay pa ang ama nito? Dumaan ang 2 linggo. Namumuo ang pinaghalong takot at kaba kay Celestine nang humakbang pababa ng eroplano. Humigpit ang hawak niya kay Jillian para siyang papanawan ng ulirat anumang oras. Welcome home, Bess! Sigaw pa lamang ay alam na ni Celestine kung sino yon. Nananakbong lumapit sa kanila si Alice, bitbit ang malaking banner na may mukha pa nila ng anak niya. Kahit papano ay nabawasan ang nararamdaman niyang kaba nang makita masaya mukha nito. Kumustang biyahe? Ito na ba si Jillian? Ang laki-laki mo na ha. Dati ako pa nagpapalit ng diapers mo. Pakis nga si tita. Kumagikhik si Jillian ng halik-halikan ni Alice. Tama na yung pamumupog mo sa anak ko, Alice. Tara na sa hotel para makapagpahinga na tong anak ko. Mahaba din na naging biyahe namin eh. Napairap si Alice at hinawakan ng kamay ni Jillian. Nasaan na nga pala yung mapapangasawa mo? Bakit hindi niyo kasama si Henry? Usisa nito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. May tinatapos pang trabaho. Pilit kaming pinaunat para raw mas maasikaso mga kailangan sa kasal. Siguro mahigit 2 linggo pa bago siya makasunod dito. Kasabay na rin ang mga magulang ko.
Isang taxi ang tinawag ni Alice. Sumakay naman sila doon patungong Mikasa Hotel. Ikaw ba'y sigurado na talaga? Basag na tanong ni Alice nang sandaling makapasok sila sa hotel at mahanap nilang hotel room. Sigurado naman saan? Balik na tanong naman niya habang tinutulak ang maleta. Umikot ang mga mata ni Alice. Ano pa ba? Di sa kasal yun ni Henry. Napahinto siya. Inabot ng ilang segundo ang naging pagsagot niya. Oo naman. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Teka nga si Jillian tumatakbo na palayo. Akmang hahabulin niya sanang anak nang pigilan siya ni Alice gamit ang braso nito. Kung dahil lang naman sa utang na loob kaya pakakasalan mo yan si Henry, ngayon pa lang itigil mo na bes. Tinanong mo man lang ba si Jillian kung gusto niya maging tatay yang si Henry? Natigilan si Celestine dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya inaasahan ang pagiging prangka nito. Mabait na tao si Henry. 6 years na kaming magkakilala, 3 taon na rin ang relasyon namin. Walang ibang rason para hindi ko siya pakasalan, okay? Umiling-iling si Alice at saka na maywang sa harapan niya. Bakit ka nagsinungaling kay Jillian? Pinaniwala mo yung bata na patay ng ama niya. Para ba hindi na umasa pa yung bata o? Para sa'yo. Para hindi na umasa yung puso mo kaya pinatay mo na si Jacob dyan sa utak mo. Tapatin mo nga ako. Naka-move on ka na ba talaga? Hindi siya nakasagot. Hindi niya maiwaksi ang inis sa sistema sapagkat alam niya sa sarili niyang may punto si Alice. At tama ito. Lubos na bumagabag sa kanya ang sinabi ng kaibigan hanggang sa makaalis ito. 10:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin dalawi ng antok si Celestine. Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa lobby ng hotel. Celestine? Ikaw na ba yan? Anang boses na nagpalingon sa kanya. Isang pamilyar na matandang lalaki ang nabungaran niya. Mang Esteng? Kumusta po kayo? Ilang taon din tayo hindi nagkita ah. Tumawa ang matanda. Mas naging kapansin-pansin ang mga wrinkles nito dala ng katandaan. Ito at ayos naman. Nakapagtapos na si Ninya, yung anak ko sa kolehiyo. Siya nga ang ipinunta ko dito at dito siya nagtatrabaho bilang manager. Talagang malaking tulong kayo ni Jacob sa akin. Lalo na si Jacob, ilang taon din siyang sponsor ng pinsan ni Ninya eh. Balita ko ikakasal na raw kayo. Nako, mabuti naman na isipan niyo na magpakasal na dalawa. Natigilan siya sa sinabi ng matanda. Hindi ho Mang Esteng. Hindi po si Jacob ang mapapangasawa ko. Hiwalay na po kami. Bumalatay ang pagtataka sa mukha ng matanda. Mababa na ang lungkot sa naging ekspresyon nito. Ay, ganun ba? Pasensya ka na't hindi ko alam. Kung ganun ay congratulations sa kasal mo. Nagpaalam na si Mang Esteng matapos sabihin yon. Nakakatiyak sa Celestine na gusto pang magtanong na matanda ngunit mas pinili nitong huwag makiusyoso. Mabuti na rin yon. Naupo siya sa couch na nasa lobby at doon nagpalipas ng oras. Base sa kwento ni Mang Esteng, mukhang umayos at umasenso ang buhay ni Jacob nang mawala ako. Anya sa kanyang sarili. Good for him. I guess he really don't need me. May halong pait sa pagkakasabi niya noon. Sumagi sa isip niya ang tanong ni Alice kanina. Nakamove on na ako. Kahit pa makita ko siya ngayon, hindi na siya ang mahal ko. Kumbinsi niya pa sa sarili. Mr. Jacob! Mr. Jacob Gonsalvo! Nagpanting ang tainga ni Celestine. Naistatwa siya sa kanyang kinauupuan. Agad niyang nilunukan lahat ng kanyang sinabi. Talaga namang pinaglalaroan siya ng tadhana. Mabilis niyang dinampot ang magazine na nakapatong sa mesa at itinakip yun sa kanyang mukha. Kasasabi ko lang kanina na nakamove on na ako, diba? Kaya bakit nagtatago ako ngayon? Ibinaba niya ng kaunti ang magazine para sumilip ang mga matang mabilis naman dumapo sa matipunong lalaki. Dumalo yung pamilyar na pakiramdam kay Celestine. Pansin niya ang pag-mature lalo na mukha ni Jacob. Lumalim ang mga mata nito at mahahalata ang pagod. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kagwapuhan at karisma nitong dala. I was really hoping if we could have an interview with you for the News Daily. Just share us some tips. Maraming humahanga sa dedikasyon mo lalo na sa Celestial Realty and Engineering Corporation. Anang babae na humabol kay Jacob. Mabilis siya nag-iwas ng tingin na magtama ang mga mata nilang dalawa. Ilang beses siyang napamura sa kanyang isipan. Maybe some other time. I'm here to spend my time with my daughter, Gianna.
Pumukaw ang sinabing yon ni Jacob sa kanya. Si Gianna, ang isa sa mga anak nilang inilayo nito sa kanya, ang kakambal ni Jillian. Nandito si Gianna. Nandito ang anak ko. Napuno ng galak ang puso ni Celestine. Samantala sa third floor ng hotel, sa room 222, ang nahihimbing na si Jillian ay naalimpungatan dahil sa masamang panaginip. Mami! Tawag niya sa kanyang ina habang pumupungas-pungas at kinukusot ang kanyang mga mata. Mami, where are you po? I'm so scared! Wala siyang narinig na sagot kaya naman napagpasya niyang bumaba mula sa kama. Napanaginipan kasi niya na kinuha ng masasamang monsters ang daddy niya. Nangilid ang kanyang mga luha na makitang wala ang kanyang ina sa buong kwarto. Lumabas siya para hanapin ito. Ouch! Daing niya nang may makamunggong figura saktong paglabas niya ng pinto. Isang batang kasing tangkad niya lamang ang nakalupagi sa sahig. Sinundan niya ito ng tingin matapos tumayo at dali-daling pinagpaga ng suot na dress. Janing! Naku kang bata, kalagutan naman ako sa daddy mo kapag nalaman tumakas ka na naman at tagpaslit ang chocolate cake. Mananakita naman yung ngipin mo niyan. Narinig niya pang hiyaw mula sa hindi kalayuan. Binalingan niya ang bata. Agad siya nitong hinila pabalik sa hotel room at mabilis na sinara ang pinto. Sorry bata, pwede bang magtago muna ako dito? Makikita ko ni Yaya eh. Saad nito habang may mga bakas pa ng tsokolate sa bibig at pisngi. Napamulagat ang mga mata niya nang mas malinaw na makitang itsura ng batang kaharap dahil sa liwanag ng kwarto. Napapikit-pikit siya at kinusot pa ang mga mata para siguraduhin hindi siya namamalik mata. Umatras siya't dinampot ang unan sa kama na maras niyang binato dito. Who are you? Why do you look like me? Sa wakas ay nasabi niya. Aray, bakit ka naman ang babato? Hiyaw nito sa kanya, kitang-kita niyang pagtataka sa mukha nito. What? Hiyaw din niya pabalik, hindi nagpapatalo. Ay, Inglesera, hindi yata nakakaintindi ng Tagalog. I said, why did you bato me with the pillow? Nanlalaki ang mga matang litanya pa nito at saka siya dinuro-duro. Hinigit niyang hintuturo ng bata, tinila ito para iharap sa malaking standing mirror sa tabi ng kama. Tingnan mo! I don't know if I'm still sleepy pero bakit magkamukha tayo? Napahinto sila pareho nang sandaling tumapat sa salamin. Sa pagkakataong yon ay kitang-kita niyang malaking pagkakahawig nila. Literal na parang pinagbiyak na bunga. Mula sa mata, ilong at bibig hanggang sa nakakunot nilang kilay ay para lang siyang tumitingin sa sariling litrato. Ang tanging nagkaiba lang sa kanilang dalawa ay mas maikli ang buhok niya kumpara sa katabing bata. Ah! Sabay nilang hiyaw. Ouch! Why mo ko kinurot? Asik niya nang maramdaman ng hapdi sa kanyang braso. Inirapan lamang siya ng kaharap. Nakakapagtagalog ka naman pala, pinahirapan mo pa ako at saka sinisigurado ko lang na tao ka't hindi multo. Muli silang napatingin sa isa't isa. We're like a twin. Mahinang saad niya, sapat lamang para marinig dito. I'm Jillian by the way. Pakilala niya pa at naglahad ng palad. Walang pag-aalinlangan tinanggap ng bata ang kamay niya. Gianna. Agad siyang napabitiw sa kamay nito na maramdaman ng dumaloy na kuryente sa mga palad nila. Sabay silang natawa. Hula niya ay naramdaman din ni Gianna ang kuryenteng yun na para bang may switch na nagbukas ng maghawak sila. May narinig ko kay Yaya Letty at sa ibang maids dati tungkol sa kakambal ko na sinama ng mami ko kaya hindi namin nakapiling ni Daddy. Akala ko nagbibiruan lang sila pero napukaw ang atensyon niya na magsimulang magsalita si Gianna. Hinintay niyang kasunod ng sinabi nito. Ikaw bang kakambal na sinasabi nila? Napahinto siya. Sa totoo lang ay hindi niya alam. Hindi siya sigurado. I don't know. Walang sinabi sa akin ng mami ko. At saka patay ng daddy ko matagal na. Sagot naman niya at saka pinakita ang litrato sa kanyang kwintas. Nakita niyang paglaki ng mga mata ni Gianna. Ang daddy ko yan! Picture yun ang daddy ko! At buhay siya, Jillian! Malakas at macho kaya ang daddy ko!
Lubos na ikinataka niya ang sinabi nito. Naguluhan ang mura niyang isipan. Buhay ang daddy niya? Paano? Ngunit sabi ng mami niya ay patay na ito. Malinaw na patay na ito. Hindi niya alam kung bakit nagsinungaling sa kanyang ina, ngunit hindi niya mapigilang maging masaya dahil maaaring buhay pa ang kanyang ama. Isang litratong nilabas si Gianna mula sa shoulder bag nito. Tingnan mo to. Ito yung mami ko. Kung pareho tayo ng mami at daddy. Ibig sabihin, kambal nga tayo. Pinakatitigan niya yon at sigurado siyang ang mami niya nasa litrato. Mas bata ng kaunti ngunit alam niyang iyon ang mami niya. Kailan ang birthday mo? Tanong niya para mas makasiguro. Ganito, sabay nating sabihin. July 5, 2016! Sabay nilang hiyaw. Ang nanlalaking mga mata ni Jillian ay agad napalitan ng pangingilid ng luha nang magtugman sagot nila dalawa. I never thought I'd have a twin. Ang saya ko, Gianna! Anya at saka yumakap sa kakambal. Iyon ang unang beses na naramdaman niyang kumpleto siya na para bang walang nawawalang piraso sa mumunti niyang puso. Ang masayang mukha niya ay agad ding napawi nang maalala niya ang dahilan kung bakit sila nasa Pilipinas. Marahil ay napansin ni Gian ang pananahimik niya kaya naman nagtanong na ito. Bakit Jill? Hindi ka ba masaya? Usisa nito. Ikakasal ng mami eh. That's why we came back here, Gia. Saad niya sa papaiyak na boses. Kapag magkita sila ni Daddy, hindi na matutuloy ang kasal, di ba? Tara, nasa lobby ang daddy ko. Napawi ang galak sa mukha ni Gianna nang pigilan niya ito. We can't. I don't know why mommy didn't tell me daddy was alive. Pero alam ko may reason si mommy kung bakit niya ginawa yon. And hindi tayo sigurado kung mahal pa ba niya si mommy. Ikakasal na siya sa Tito Henry ko in 2 weeks. I don't want my mommy to get hurt. Lumamlam ang mga mata ni Gianna dahil sa sinabi niya. Pareho silang napaupo. Hindi malaman ang gagawin. Isa lamang ang sigurado siya at iyon ay gusto niyang mabuong muli ang pamilya nila. Where are you going? Tanong niya nang tumayo ang kakambal. Isang ngisi ang pinakawalan sa kanya ng bubuwit na si Gianna. Kinindatan pa siya nito. Kailangan ko ng gunting, Jill. Nalaglag ang panga niya. Nang sandaling ibigay niya kasi ang hinihinging gunting ni Gianna, ay walang pag-aalinlangan nitong ginupit ang sariling buhok. Ano bang ginagawa mo? Asik niya rito. Inirapan siya ng kakambal at inabot sa kanya ang gunting. Ano pa? Of course, I'm trying to look like you. Obvious na saan nito. Hindi ako naniniwalang hindi na nila mahal ang isa't isa, Jillian. Gagawa tayo ng plano na tatawagin nating Oplan, ibalik si Mommy kay Daddy. Dagdag pa nitong sambit. Napaismid at namayani ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang hindi magandang ideya ang sinasabi ni Gianna at nakakatawa man sa pandinig ang musmos na planong yon ng kakambal, ay hindi niya mapigilang umasa. Tumayo siya at tumango sa kakambal. This plan would be more effective kung magpapalit din tayo ng damit. Gatong niya dahilan para mas mapangisi si Gianna. Simple lang naman ang plano nila. Magpapanggap sila bilang isa't isa at ipapaalala ang pagmamahala ng mga magulang nila noon. Gagawin nilang lahat para muling mapaglapit ang mga ito. Ilang sandali pa ay lumabas na siya at tinungo ang kinaroroonan ni Yaya Letty. Dala niya ang lahat ng impormasyong sinabi sa kanya ni Gianna kanina. Ang lahat ng tungkol sa kanyang ama. Ikaw talagang bata ka. Saan ka na naman nagsusuot? Alam mo bang kanina pa nag-aalala ang daddy mo? Kanina ka pa namin hinahanap. Nai-stress sa litanya ni Yaya Letty na magpakita siya dito suot ang damit ng kanyang kakambal. Mula ngayon ay magpapanggap na siya bilang si Gianna. Sa wakas ay makakasama na rin niya ang daddy niya. Sinulyapan pa niya ang kakambal na nagtatago sa gilid ng malalaking upuan. Hanggang sa makalayo sila ni Yaya Letty ay nakatanaw ito sa kanila. Gianna! Isang baritonong boses ang nagpalingon sa kanya. Mukhang kailangan niya ng sanayin ng sarili sa pangalan ng kakambal. Tiningala niya matangkad na lalaki. Ang pamilyar nitong mukha ay sapat na para maghatid ng init sa sulok ng mga mata niya. Daddy?
Nagulat pa ang kanyang ama sa ginawa niyang pagyakap dito, ngunit hinayaan lang siya nito. Why are you crying, baby? It's okay. Hindi naman galitan daddy sa pagkain mo na matamis. Just make sure to brush your teeth, okay? Ang masuyong tono ng kanyang ama ay mas nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang pinipigilan niyang luha ay nagsimulan tumulo. Daddy! Hindi niya lubos inasahan ang pagkakataong yon. Hindi niya kailanman inakala na mayayakap niya pa ng ganoong kahigpit ang ama. O kaya ang makita man lang itong nakatayo sa harapan niya. Marahil, dala ng pagiyak at pagod ay nagsimulang bumagsak ang talukap ng mga mata ni Jillian. Hanggang sa tuluyan silang pumikit at makatulog. Samantala, nangingiming napabuntong hininga si Jacob habang buhat ang natutulog niyang anak. Naging mabilis ang kanilang biyahe. Pasalamat na lamang at hindi traffic. Pasensya na Sir Jacob at tatakasan na naman ako kanina ng batang yan. Hanapin daw niyang mami niya eh. Hindi na wala sa isip niya yung kwento niya noon nasa Mika sa hotel kayo nagkakilala ng mami niya. Ani Yaya Letty sa kanya. Umiling siya at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa loob ng bahay. Naging pasaway na si Gianna. Salamat sa mahabang pasensya niyo sa kanya, Nay Letty. Anya habang marang ibinababa ang anak sa kama. Hindi naman lingid sa kaalaman niyan lubos sa pagnanais si Gianna na makita ang ina nito. Simulat sa pool kasi ay talagang sutil na si Gianna. Si Yaya Letty lamang ang babysitter na tanging nakatagal sa ugali nito. Sa palagay niya, marahil dahil kulang ito sa kalinga ng isang ina kaya naman lumaki itong matigas ang ulo. If only you were here, Celestine. Bulong niya sa kanyang sarili. Isang magaan na halik ang ipinatak niya sa noo ng anak. I'm so sorry. Patawarin mo sana si Daddy. Natapos ang weekend at mabilis na dumating ang araw ng Lunes. Kanina pa nagpapahilot sa kanyang sentido sa Celestine. Hindi kasi mapuknat ang pagkalabit sa kanya ng anak. Kanina pa ito nangungulit na agad yan namang hinihindian. Mommy, please. I really need to go there po. Papipirmahan ko po itong drawing ko. Nagmamaktol na saan dito sa kanya. Hindi anak, busy si mommy. Kailangan ko pang may pamigay itong mga wedding invitations. Pinal na sagot niya habang inaayos ang mga invitations sa paper bag. Hindi ito nagpatinag at sa halip ay hinahalik-halikan pa siya nito sa pisngi. We can give the invitations after we go there, mommy. Please, please po. Muling pangungulit ito sa kanya. Sumusuko siyang napabuntong hininga. Kagabi pa niya napapansin ang kakaibang ikinikilo si Jillian ngunit hindi niya na lamang pinaglaanan ng pansin. Ay, fine. Basta pagkatapos tutulungan mo ako mag-unpack ng mga baggage natin Nagliwanag ang mukha nito at niyakap siya na mahigpit. Yes, of course, mommy. Kadarating lamang nila sa bahay ng kanyang mga magulang mula sa pagpapalipas nila ng gabi sa Mikasa Hotel. Kanina pa siyang kinukulit ng anak para pumunta sa art exhibit na nakita daw nito online. Tara na po, Mommy. Baka po mahaba ng pila. Huwag kang manakbo at baka madapa ka, anak. Napailing-iling siya habang nagsasapatos. Kailan pa nahilig si Jillian sa art? Nagtataka man ay nagkibit-balikat na lamang si Celestine. Marahil ay isa yun sa paraan ng anak niya para mag-adjust sa ibang environment. Hindi naman mahaba naging biyahe nila. Narating din nilang art exhibit na tinutukoy nito. Maglibot ka po muna, Mommy. Iihilang po muna ako. Saan nito at bago niya pa man mahabol ay kumaripas na ng takbo. Teka, sasamahan na kita. Humabol pa siya sa anak ngunit bigla itong nawala. Jillian! Napahinto siya sa malaking painting ng isang babae. Napukaw ang atensyon niya sa pamilyar na pirma sa ilalim na bahagi ng canvas. Celestine? Hindi siya nakagalaw. Lalo pa nang tumabi sa kanya ang may-ari ng boses na yon. Bumalik ka na pala mula sa Amerika. Kumusta ka na? Anang matipunong boses sa kanyang tabi. Ayos lang ako, Jacob. Ikaw ba? May diin na sagot niya dito. I guess you're still into paintings. Dagdag pa niya. Narinig niya mahinang pagtawa ni Jacob. Yeah, I'm an architect now. May sarili na rin akong kumpanya. Paminsan-minsan, namimiss ko pa rin ang isaw at tuyo na hapunan natin nun. It was just never the same when you moved to America. Walang kahit anong pera ang makakapantay sa meron tayo nun. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ni Jacob. Pag-aksyan tumawa. Ang kapal naman na mukha mong sabihin yan.
Hindi ba't ikaw ang iwan sa ating dalawa? May inis sa bawat katagang sinabi niya. Sa pagkakataong yon, si Jacob naman ang nangunot ang noo. What? Ay, Pinutol niya ito. Tama na, Jacob. Ayoko nang balikan pa ang mga nangyari noon. Bumalik ako dito dahil ikakasal na ako. Kalimutan na lang natin ang lahat, pwede? Mabibigat at mabibilis ang naging paghakbang niya palabas. Mommy, are you okay? Tanong ni Jillian na magtagpo sila sa kotse. Wala ito, anak. Tara na. Pinahid niya ang pisngi at saka pinaandar ang sasakyan. Sumapit ang hapon, 5:00 pasado sa Gonzalvo Villa ay nasa silid ni Gianna si Jillian. Nakatalukbong siya ng kumot. Hawak ang iPad ni Gianna. Napatakip siya sa kanyang tainga na marinig ang pagsigaw mula sa hawak na iPad. Huwag ka nga sumigaw, Gia. My ears hurt, you know. Saway niya sa ka-video call na kakambal. And what? What do you mean Daddy loved Mommy before? Gulat niya pandagdag. Naikwento kasi sa kanya ng kakambal ang buong pangyayari sa art exhibit. Ang plano nilang nakakakilig na pagtatagpo ng dalawa ay nauwi sa mainit na argumento. Ang hirap naman ito, Jill. Pero hindi tayo susuko hanggat hindi ulit sila nagkakagusto sa isa't isa. Determinadong hiyaw ni Gianna mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga siya. Ngayon, kahit papano ay naiintindihan na niya kung bakit itinago ng kanyang ina tungkol sa daddy niya mula sa kanya. Kinabukasan naman ay nagising si Jacob sa pamilyar na tugtugin. Nang tuluyan siya makababa sa living room, ay nadatnan niya ang vintage turntable na umiikot at pinatutugtog ang kantang Make It With You ng Bread. Doon niya lamang dinapansin na nagkalat na papel sa sahig. May isang lumipad patungo sa paanan niya kaya dinampot niya yon. Nangunot ang kanyang noo na makita ang litrato nilang dalawa ni Celestine noon. Buntis na si Celestine sa litrato at nakayakap siya dito mula sa likuran. Hinaplos niya ang litrato. hindi gaya ng team song natin dati. We didn't make it, Celestine. Bulong niya at ipinikit ang mga mata. Di naman niya ang tugtugin at ang pamilyar nitong ritmo. Hanggang ngayon ay dama pa rin niyang init ang dating kasintahan. Tila isang pelikula na nag-play sa kanyang utak ang masasayang alaala nila noon. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mata ay siya ring pagbalik niya sa realidad. Umiling siya at ipinagpatuloy na lamang ang paglalakad. Sa lamesita ay natagpuan niya ang anak na nakafocus sa kung anong ginagawa nito. Gianna, what are you doing early in this morning? Tanong niya. Hindi sumagot ng kanyang anak, marahil ay hindi siya narinig sa malakas na tugtugin, kaya naman pinatay niya ang turntable. What are you doing? Muli ay tanong niya nang sa wakas ay makuha ang atensyon nito. Daddy, gising ka na po pala. I'm just listening to music so I can focus po. Kagatlabing sagot nito. Naupo siya sa tabi nito at doon ay mas nakita niyang malinaw ang papel na hawak ng bata. You're writing a letter? Tumango-tango ito. Opo, Daddy. Project po kasi sa school. Sandali itong huminto at ipinakita sa kanya ang laman ng letter. Pero hindi po ako marunong magtupi na parang airplane. Dapat to po kasi ganun sabi ni teacher. Pansin niya ang kanina pang pakagatlabi ng anak. Nagkibit balikat na lamang siya at inabot ang hawak nito. Give it to Daddy, I'll teach you. Ganito lang yan. Una, tupiin mo muna sa gitna. Anya at itinuro ang step by step na paggawa ng eroplanong papel sa anak. Wow, mukha kang airplane, Daddy. Siguro dati niyo pa pong ginagawa to. Ang galing niya po eh. Pagpuri naman sa kanya nito, napailing na lamang siya. Sumagi sa isipan niya mga panahong nililigawan pa lamang niya si Celestine. I used to make paper planes for your mommy before. Noong nililigawan ko pa lang siya, hilig kong magpalipad ng eroplanong papel sa bintana ng kwarto niya. Talaga po? Wika nito sa kanya, ngunit katakataka na parang hindi ito nasorpresa sa sinabi niya. I kind of miss those days. Medyo mahinang sabi niya. Miss mo rin po si Mami, no? Pangasar nito. Ginulo niya ang buhok nito. Anong gusto mo almusal? I'll cook. Paglilis niya sa usapan. Marasyang inirapan ng anak at saka ito tumayo. Kumain na po ako. Aakyat na po ako sa kwarto. Mag-aaral pa po ako eh. Anito at mabilis siyang hinalikan sa pisngi bago patakbong umalis. Napamuligat si Jacob at napakurap-kurap.
Hindi niya alam kung ano ang sumapi sa kanyang anak. Ngayon ko lang narinig sa kanyang salitang mag-aaral ah. Ayos lang bang anak ko? Anya sa sarili. Mabilis na lumipas sa mga araw, hanggang sa dumaan ng 1 linggo. Walang ibang ginawa ang kambal, kundi paglapitin ng kanilang mga magulang. May minsang iniwan nila mga ito sa loob ng isang horror house. O di kaya'y aksidente kunong naipadala ng daddy nila ang love letter na si Gianna naman ang gumawa. Meron ding isang beses na binutas si Gianna ang gulong na sasakyan ng mami nila para ang daddy nila maghatid dito pa uwi. Ang tanging rason lamang kaya't hindi pa sila nahuhuli ay dahil katulong nila sina Yaya Letty at Tita Alice. Dumaan ang buong linggo na yon na pagod lamang ang inabot ni Celestine. Happy Valentine's Day po, Mommy! Naalimpungatan si Celestine dahil sa mga halik na natanggap niya mula sa anak. Nakahawak pang maliit itong kamay sa pisngi niya at saka siya pinupog ng halik. Happy Valentine's Day, Jillian anak. Balik niyang bati. Bakit ang aga mo naman bumangon? Halika, matulog pa tayo. Imbis na sumunod ay masinila pa siya nito para bumangon. Since Valentine's po ngayon, let's go on a date, Mommy. Nangunot ang noon niya. Date? Saan naman? Isang pilyang ngisi lamang ang pinakawala ng anak niya. Gustuhin man niyang matulog muli ngunit nahila na siya patayo nito. Hindi niya alam ngunit bumalot sa kanyang kaba. Pakiramdam niya ay hindi yun magandang ideya. Ngunit hindi nagtagal ay natagpuan na lang niya ang sariling nasa biyahe kasamang anak. Dahan-dahan, Jillian, baka mapatid ka. Paalala niya nang patalong bumaba ang anak mula sa kotse. Sumalubong sa kanila ang lukot na mukha ni Alice. Kanina pa akong 9:00 rito at naghihintay sa inyong dalawa. Anong oras na? 1:00 na kaya? Pagmamaktol nito habang nagpapagpag ng mga lamok. Sorry na, okay. Hindi ko kasalanan ang hirap-hirap hanapin ang lugar na to. Pwede naman kasi tayong kumain na lang sa labas. Bakit naisipan niyo pang mag-celebrate ang Valentine's Day sa isang camping site? Umangkla ang braso ni Alice sa kanya. Wala ka namang magagawa kahit magreklamo ka. At saka nandito ka na rin naman sa Pilipinas. Why not enjoyin mo na? Hayaan mo rin minsan na magsaya kayong dalawa ni Jillian. Hindi puro yung kasal at trabahong inaatupag mo. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kaibigan. Pumasok sila sa campsite at agad namang sinalubong ng mga staff. Bakit kailangan pang iwan ng mga gadgets, Alice? Hindi ko pwedeng iwan tong phone ko. Paano kung tumawag si Henry? Bulong niya sa kaibigan. Huwag kang killjoy, Bes. Siyempre, kailangan walang distractions at saka parang 2 araw lang naman tayo dito. Uuwi na rin tayo bukas. Hayaan mo na. Nagdadalawang isip man ay ibinigay pa rin niyang kanyang cellphone sa staff. Masarap ang simoy ng hangin na sumalubong sa kanya ng tuluyang marating ang mismong camp. Talaga namang nakaka-relax ang view doon. Nasa itaas din kasi ng bundok ang campsite kaya naman malamig kahit patanghaling tapat. Makalipas ang ilang oras ay nihingal siya napaupo. Sa pagtatayo pa lamang ng tent ay pagod na siya. Kung saan-saan pa siya hinihila ng anak niya na para bang hindi ito nauubusan ng enerhiya. Ilang sandali pa ay nalapitan niya si Alice. Alice, nakita mo ba si Jillian? Nalingat lang ako saglit na wala na sa paningin ko. Naku, hindi ko rin napansin, Bes eh. Kababalik ko lang galing banyo. Ang sama ng tiyan ko. Sagot nito habang hinihimas ang tiyan. Ganun ba? Ay sige, hanapin ko na lang at baka nakikipaglaro lang sa ibang bata. Anya at saka tinungo ang lugar kung saan maaring naroon ang kanyang anak. Unti-unting namayani ang takot sa dibdib niya nang hindi makita ang anak sa kahit saan. Pilit niyang iwinaksi ang isipin, baka may masama nangyari dito. Jillian! Nasaan ka na ba? Samantala, sa kabilang banda, ay nangangapa naman si Jacob. Nakapiring kasi ang kanyang mga mata. Gianna, just where are you taking Daddy? Bumalik na tayo sa camp o kaya itatanggalin mo na lang tong blindfold sa mata ko. Baka matapakan pa kita, anak. Anya sa may pag-aalalang tono. Wait lang po, Daddy. Hindi na po surprise kung makikita mo po agad. Pangangatwiran naman sa kanya ng anak. Ilang sandali pa ay nagmulat siya ng sa wakas ay tanggalin na nito ang piring sa kanyang mga mata. Sumalubong sa kanya mukha ni Gianna. Kumibot-kibot ang kanyang kilay na makita sa tabi nito ang kakambal. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya sa dalawa. Hindi makapaniwala sa nakikita. Gianna? Jillian? Mabilis na yumakap ang dalawa sa kanya.
Paano nandito kay Jillian? Nasaan ang mami mo? Kasama mo ba ang mami mo? Sunod-sunod na tanong niya sa kambal. Tumawa lamang ang dalawa at sa halip ay may iniabot sa kanya mga ito. Teka, where are you two going? Hahabol pa lamang sana siya sa kambal nang may maapakan siya dahilan para mag-ilaw ang buong tent na kinalalagyan niya. Bumabaring ng tingin niya sa inabot ng kambal. Isang bouquet of flowers. Saka lamang din niya na-realize ang isang mesa sa kanyang harapan. Mayroong mga kandila at rose petals. Talaga namang romantiko ang setup. Sinasabayan pa ng masuyong tugtugin mula sa speaker na nasa tabi. Jacob? Nag-angat siya ng tingin. Sumalubong sa kanya ang nagtatakang mukha ni Celestine. Maging ito ay kakikitaan ng gulat. Marahil ay hindi rin inaasahan na makita siya. Anong ginagawa mo rito? Dagdag na tanong pa ng babae. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya malaman kung paano sasabihin ang kambal ang may pakana niyon. Lumapit sa kanya si Celestine. Ngayon ay salubong na ang kilay nito at may inis na sa mukha. I don't think this was purely coincidence. Sinusundan mo ba ako? Buong linggong puro mukha mong nakikita ko Alin ba sinabi kong huwag na magtagpo ang landas natin ang hindi mo naiintindihan? Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig ngunit nadidistract siya sa sobrang lapit ang mukha ni Celestine sa kanya. Ah! Napahinto silang pareho nang may marinig na pamilyar na sigaw. Walang pag-aalinlangan na nanakbo silang dalawa sa pinanggagalingan niyon. Gianna, ano nangyari? May pag-aalalang tanong niya sa mga ito. Nakalupagi at namimilipit sa sakit ang isa sa kambala. Hawak nito ang pana, noon ay dumudugo na. Oh my gosh, Jillian! Natatarantan sigaw ng katabi niyang si Celestine, hindi malaman kung bubuhatin ba o aaluin ang umiiyak na anak. Mabilis na naging pagkilos si Jacob. Agad niyang binuhat ang anak at tumakbo pabalik sa camp. Mabuti na lang at may medic doon, pero sa huli, napagpasyahan pa rin nilang dali ng anak sa ospital. Hindi mapakali si Celestine habang hinihintay ang mag-ama niyang nasa loob pa rin ng ER. Sa tabi niya ay naroon ang isa niya pang anak na yakap-yakap niya. Hindi ganon ang unang pagkikita na inaasahan niya para sa kanilang dalawa. Dahil sa kanyang pride at kakaisip kung ano ang dapat sabihin sa kanyang anak, ay hindi niya ito magawang puntahan. Hindi naman nagtagal, ay lumabas na si Jacob. Na-spray ng paa niya. Mabuta't yun lang, hindi naman daw malala sabi ng doktora. Wika nito. Kasunod niyon ay bumaling ito sa isa pang anak na yakap niya. Lumuhod ito para pantayin ang bata. What happened, Gianna? Bakit nagkaganon ang kapatid mo? Tanong nito sa anak nila. Maging siya ay naghihintay ng sagot. I'm so sorry, Daddy. Panimula nito. Actually po, hindi po ako si Gianna. Ako po si Jillian. Pag-amin nito sa kanila, nalaglag ang panga niya. Ano? Jillian? Paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang bulalas pa niya. Ngayon ay napagtantunan niya kung bakit tila ibang ikinikilos ng batang kasama niya ng isang buong linggo. Kung bakit tila nagbago ang Jillian na nakasama niya ng 9 na taon kumpara sa tunay na ugali nito. Na para bang biglang bumaliktad ang behavior at personality nito. Sa Mika sa hotel po, doon po kami una nagkita ni Gia. Nalaman po namin na kambal kami. And to help you back together, nagpalit po kaming dalawa. Lahat po na nangyari is part of our plan. At kanina pabalik na po sana kami sa camp ng madulas po si Gia. I'm so sorry, Mommy. I didn't mean for this happen. I'm so sorry, Daddy. We only wanted for our family to be complete again. I only wanted to be with you and Daddy. Paliwanag pa ni Jillian hanggang sa nagsimula na itong humagulgol. May namuong kirot sa puso niya na marinig ang sinabi ng anak. Muli niya niyakap ang anak. Isang linggo na pala nakakasama ni Jillian ang ama. Alam na pala nitong buhay si Jacob ngunit kahit na ganon, hindi man lang kinakitaan ng galit ang mukha ng anak niya. Ni hindi man lang ito nagtampo sa kanya. I'm so sorry. I'm so sorry, anak. Paulit-ulit niyan sambit dito at maging siya ay hindi napigilan ng pagkagulgol. I'm really sorry dahil nagsinungaling si Mami sa'yo. Patawarin mo sana ang Mami ha. Napaka-selfish ko. Hindi man lang kita iniisip.
Ilang minuto silang nanatiling magkayakap. I could never hate you, Mommy. Napatawad ko na po kayo. Kayo po dalawa ni Daddy. Ako rin po. Gusto ko ng hug. Sabay-sabay silang napalingon kay Gianna na papalabas mula sa emergency room sakay ng isang wheelchair. She'll be fine in a week or two. Just do the RICE method for a quick recovery. Saad ng doktor na nasa likuran ni Gianna. You may take her home. Dagdag pa nito. Kumawala si Jillian mula sa pagkakayakap sa kanya. Gia! Bulalas nito at patakbong yumakap sa kakambal. I'm so sorry, Gia! Hinging tawad pa nito dahilan para mapairap ang kapatid. Hindi mo kailangan mag-sorry, kambal. Nagkaganito ako dahil lang din sa sariling kalampahan ko, okay? Lihim ng tawa si Celestine habang pinagmamasdan na magkasama ang kanyang kambal. Tumayo siya't nilapitan ng anak. Niyakap niya ito na mahigpit ngunit maingat. I'm so sorry, anak. Hindi agad kita nakilala. All this time, akala ko si Jillian pa rin ang kasama ko. Okay lang po, Mami. And I'm so sorry na ngayon lang tayo nagkasama. Mangayak-ngiyak niyang sabi dito. Okay lang po, basta hindi na tayo maghihiwalay ulit. Natigilan siya at hindi agad nakapag-react. That was one of the reasons why she was scared to face her. Alam niya kasing aalis din siya at babalik sa Amerika. Si Jillian na nagpresinta na magtulak sa wheelchair ni Gianna. Habang tahimik at nagpapakiramdaman lamang sila ni Jacob sa likuran ng mga ito. Narating nilang parking lot ng ospital. Naiwan mong kotse mo sa campsite, hindi ba? Come on, I'll take you both home. Alok ni Jacob. Hindi na siya tumanggi pa sapagkat wala na rin naman silang masasakyan pa uwi dahil gabi na. Ilang minuto ang lumipas at huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila. Bye, Jill. Gusto pa kitang makasama pero kailangan na naming umuwi ni Daddy. Magkikita pa naman tayo, di ba? Rinig niya malungkot at saan ni Gianna. Of course, Gia. I'll make sure to go to your school on Monday. Sagot naman ni Jillian. Lumamlam ang mga mata niya. May kung anong hindi komportable sa kanyang dibdib habang nakikita ang malulungkot na mukha ng kambal. Namalaya na lamang niyang sarili na sinasambit ang mga katagang salungat sa sinabi niya noon kay Jacob. Pwede naman kayo magpalipas dito ng gabi. Sandali siyang huminto at bumaling sa lalaki. Malalim na rin ang gabi. Delikado pa kung magmamaneho ka pa ng ganitong oras. Dagdag pa niya. Ayos lang ba? Hindi naman ba kami makakaabala? Tanong ni Jacob na mahihimigan ng pagod sa boses nito. Umiling siya at saka pinisilang pisngan ni Gianna. Kahit kailan, hindi magiging abala sa akin ang anak ko, Jacob. Tara na sa loob at paniguradong gutom ng mga bata. Malakas na naging pagtili ng kambal. Tuwang-tuwa mga ito. Para naman nag-uumapaw ang puso niya habang pinapanood ang mga ito. Let's watch movie, Mommy, please! Nagpapaawang hiling ni na Jillian at Gianna. Katatapos lamang nila maghapunan. Nakapwesto ng kambal sa sala at talagang handa na para manood. Mga anak, gabi na. It's already past your bedtime. Hindi pa ba kayo inaantok? Sagot naman niya sa mga ito. Ngayon lang po kami magkakabanding ni Gianna. Kaya sige na, Mommy. Pumayag ka na po. Tatanggi pa sana siya nang sumingit na rin si Jacob. Pagbigyan mo na, Celestine. Ngayon lang naman Isa pa, Sabado naman bukas. Walang pasok si Gianna. Gatong pa nito. Ngayon ay 3 na nagpapaawa sa kanya. Napairap siya. Ay, sige na. Basta isang movie lang Pagkatapos, matutulog na kayo. Isang sinserong ngiti ang sumilay sa mukha ng kambal. Hindi naman nakatakas sa mga mata niya ang pasimpleng pagtawa ni Jacob. Agad siyang napaiwas ng tingin. Iwinawak siyang malakas sa pagtambol ng dibdib niya. Nagsimula ang movie. Animated yon, ngunit sa kalagitnaan ay mayroong kissing scene dahilan para tumili ang kambal. Akala ko ba pambata yung movie na yan? Anya habang tinatakpan ng mga mata ng mga anak. Aksidente siya napasuliyap kay Jacob na noon ay nakatingin din pala sa kanya. Hanggang sa matapos ang movie at makatulog ang kambal ay ramdam niya mga mata ni Jacob na panaka-naka sa direksyon niya. I'm sorry. Panimula nito habang naglilinis sila ng mga kalat sa bahay. Sorry dahil wala ako nung mga panong kailangan mo ko. Noong mga araw na pinalalaki mo si Jillian.
Dagdag pa nito. Hindi lang naman ikaw eh. Wala rin ako sa tabi ni Gianna habang lumalaki siya. Quits tayo sa parting yun. Saad niya at saka tinalikuran ng lalaki. Inantok na ako. Naiayos ko na yung unan at kumot sa guest room. Matulog ka na rin. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ni Jacob at umakyat na sa kanyang kwarto. Nadaanan niya pa ang kwarto ni Jillian kung saan ito natutulog kasama ang kakambal. Pinatakan niya muna ng halik sa noo ang dalawa bago pinilit ang sariling matulog. Naging mahaba ang gabing yon para kay Celestina. Kinabukasan ay bumangon siyang nahahapo sapagkat hindi siya masyadong nakatulog. Ang bango! Komento niya habang pababa ng hagdan. Amoy kasi ang aroma na masarap na putahe mula sa kusina. Alice, parang ang sarap naman yan niluluto mo. Naputol ang sinasabi niya. Imbes kasi na si Alice ay si Jacob ang nadatan niya sa kusina. Akala ko umalis ka na. Napapahiya niyang saad. Nasaan ang mga bata? Pagtatanong niya para pagtakpan ang kahihiyan. The kids are playing in the garden. Hindi na kita ginising pa. Sorry kung ginamit kong kusina na walang permiso. Bala ko sana magluto ng almusal bago kami umalis ni Gianna. Pasasalamat man lang sa pagpapatuloy mo sa amin. Tango lamang ang isinagot niya. Naupo siya sa stool na naroon at pinanonood si Jacob sa pagluluto nito. She felt a sudden deja vu. Ganun-ganuan sila noon. Marunong siya magluto ngunit kahit kailan. Hindi niya napantayan ang sarap ng mga iniluluto ni Jacob, kaya naman palaging ang lalaki ang nasa kusina. Habang siya ay parang prinsesa na hinihintay ang pagkain. Noon pa yon, yung mga panahong sapat na ang maliit nilang bahay. Sapat na ang iisang banyo. Ang maliit na kutsyon, ang gawa sa kahoy na sofa, at ang kalang-diuling na lutuan nila. Mahirap ang buhay noon, ngunit sapat na yon para sa kanila. Para sa kanya. Mahal, paabot naman ng pampalasa. Napaangat ang tingin niya. May kung anong nagwala sa kanyang tiyan nang marinig ang pamilyar na endearment nila noon. Sabay silang natigilan ni Jacob. Tila maging ito ay hindi inaasahan na lumabas sa sariling bibig. Namayani ang awkwardness sa pagitan nila. Nagiwas ito ng tingin. Old habits really die hard. Sorry, nasanay lang kasi ako kaya nadulas yung bibig ko. Pagpapaliwanag ni Jacob. Hindi siya nakasagot. Sa halip ay tumayo siya para abutin ang pampalasang hinihingi nito. Oh, baka masunog pa yan niluluto mo. Pupuntahan ko lang ang mga bata sa labas. Anya nang hindi tinitignan ng lalaki. Mabibilis ang naging paghakbang niya para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Duman ang almusal nang hindi sila nag-iimika ni Jacob. Hanggang sa makalis ito kasama ni Gianna ay tanging pasasalamat lamang ang natanggap niya mula dito. Bes! Oh my gosh! Okay na ba ang kambal? Sorry talaga! Hiyaw ni Alice ang madatan niya ito sa cafe na napag-usapan nila. Naalala mo nung isang beses na pinagbantay mo ko kay Jillian? Nahuli ko sila nag-video call ni Gianna. Kasalanan ko talaga nangyari sa campsite. Akong kumonsinti sa kambal at tumulong sa kanila para sa blind date yun ni Jacob. Isang irap ang ibinigay niya sa kaibigan. Oo na, naikwento na sa akin ng mga bata ang buong nangyari. Ngumuso si Alice at muling humingi ng tawad. Nag-aalala kasi ako sa'yo, pero hindi dapat kita pinangunahan. Ayoko kasi makita ka magpatali sa desisyong pagsisisihan mo sa huli. Napaismid siya. Ano ba yung sinasabi mo? Tama mga desisyon ko. Para sa ikabubuti ng lahat ang ginagawa ko. Anya at saka sumimsim sa kape na in-order niya. Asus, baka nakakalimutan mo, Bes. Tao ka, hindi santo. Para nga sa ikabubuti ng lahat ang ginagawa mo pero masaya ka naman ba? Hindi siya nakasagot sa sinabi ni Alice. Naging tahimik ang kanilang mesa. Hanggang sa basagin yon ng kaibigan niya. Teka, si Jacob ba yun? Anito na siya namang sinundan niya ng tingin. Tunay nga si Jacob ang pumasok sa cafe. Seryoso ang mukha nitong dumiretso sa isang mesa. Vivian? Si Vivian yun, di ba? Bakit magkasama silang dalawa? Hindi na hinintay pa ni Celestine ang sasabihin ng kaibigan. Agad siyang tumayo at iniwan ito. Narinig niya pang tinawag nito ang pangalan niya, ngunit hindi na siya lumingon pa. What did I expect? Siyempre, magkasama sila. Paano ko ba nalimutang? Ipinagpalit nga pala niya ako sa babaeng yun. Celestine! Hindi siya lumingon sa baritonong boses na tumawag sa pangalan niya. Hanggang sa may pumigil sa kanyang kamay dahilan para mapahinto siya.
Umiiyak ka ba? What happened? May nangyari ba? Bumungad sa kanya nag-aalalang mukha ni Jacob. Ano bang pakialam mo? Huwag mo na akong pansinin, Jacob. I'm fine. Mariing sagot niya dito. Nakita lang kita paglabas ko. I thought I'd say hi. At saka kahapon pa kasi ako kinukulit ni Gianna. Anito. Just tell her to contact Jillian. Susunduin namin siya bukas sa school niya. Hayaan mo na muna ako, Jacob. Hindi niya mapigilang magtaas ng boses. Muli niya itong tinalikuran. Ano bang problema? Did I do something wrong? Ayos naman na tayo kahapon, di ba? Sinabayan siya ni Jacob nang magmadali siya maglakad. Sa pagkakataong iyon ay pinagsisihan niyang sa malayo siya nagpark ng sasakyan. Walang problema, bumalik ka na lang sa cafe, baka naghihintay na sa iyong girlfriend mo. Muli siyang hinila ng lalaki. Pilit siyang pinahaharap dito. What are you saying? Hindi ko girlfriend si Vivian. Pagak na tawa ang pinakawalan niya. Wala akong pakialam kay girlfriend mo pa siya o asawa. Hindi ba siyang pinalit mo sa akin nun? Kaya nga iniwan mo ako, di ba? Kakapanganak ko pa lang ng Jacob. I was depressed when you left. Malala naging postpartum depression ko lalo pat isinama mo si Gianna. Inalayo mo sa akin ang anak ko. Dalawang malalakas sa hampas sa dibdib ang pinakawalan niya kay Jacob. Marahas niyang pinunasan ng luhang umaagos na sa kanyang pisngi. 3 taon ako naghintay. Walang kasiguraduhan kung saan ka nagpunta, kung babalik ka pa ba o kung buhay ka pa ba. At sa 3 taon kong paghahanap sa'yo, malalaman ko lang na nagsama na kayo ng best friend ko. Hinayaan lamang siya ni Jacob. Hindi siya nito pinigilan sa ginagawa niyang pagsampal at paghampas dito. Na-overdose ako sa sleeping pills. That's when my parents took action. Dinala nila ako sa Amerika, tinulungan nila akong kalimutan ka. Alam mo, hindi ko pinagsisihang sumama ako sa iyo eh. Hindi ko kailanman pinagsisihan na ipinagpalit ko ang marangyang buhay para makasama ka. Pero bakit? Bakit ipinamumukha mo sa akin tama ang mga magulang ko? Wala na siyang pakialam pa kahit marinig ng mga dumadaang tao sa kalasada ang malakas na paghagulgol niya. 9 na taon niyang kinimkim ang sakit. 9 na taon niyang pinaniwala ang sarili na ayos lamang siya. Ngunit ngayon na ilabas na niya lahat para siyang bagong silang na sanggol na sa unang pagkakataon ay naisatinig ang hapde at sakit na nararamdaman. Ikinulong siya ni Jacob sa mga bisig nito. Marahas niya itong itinulak ngunit patuloy lamang itong yumayakap sa kanya hanggang sa hayaan niya na lamang. Hindi nito dinipensahan ang sarili at sa halip ay paulit-ulit lamang na humingi ng tawad sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, matapos kumalma ay namalaya na lamang niya ang sariling kasama si Jacob. Hindi niya malaman kung bakit siya sumama sa loob ng kotse nito. Just give me a few hours. I need to give you something. Pagpigil nito nang akmang lalabas siya ng kotse. Nagsimulang magmaneho si Jacob hanggang sa marating nila ang pamilyar na eskenita. Jacob, Celestine, anong ginagawa niyo rito? Ani Mang Esteng na makababa sila sa kotse. Bumibisita lang ho kami, tiyo. Saad naman ni Jacob sa matanda. Ganun ba? Sakto't nagluto ako. Dito na kayo maghapunan. Aya ni Mang Esteng na siya namang tinanggihan niya. Hindi na ho. Maraming salamat na lang, Mang Esteng. Tumango ang matanda at pumasok sa bahay nito. Sa katabing bahay ay nakita niyang pumasok naman si Jacob matapos magpaalam. Buhay pa palang bahay namin nun. Akala ko ibinenta na niya. Wika niya sa kanyang sarili. Ate Celestine? Ikaw ba yan? Anang isang boses sa kanyang likuran. Nagkabalikan na ba kayo ni Kuya Jacob? Sabi ko na nakatadhana talaga kayo para sa isa't isa. Ang nagliliwanag na mukha ni Ninya ang bumungad sa kanya. Agad siyang umiling. Hindi Ninya, kung anumang meron sa amin ng kuya mo, tapos na. Anya, dahilan para sumimangot ang babae. Niyakap siya nito na mahigpit. Ngumiti siya dito nang maghiwalay sila. Ano ba yan? Akala ko pa naman magkakabalikan na kayo kapag nalaman mo ng totoo. Nagmamaktol na saad nito, nangunot ang noon niya. Anong totoo? Bumalatay ang sorpresa sa mukha ni Ninya. Hindi pa ba nasabi sa'yo ni Kuya ang dahilan kung bakit nawala siya noon? Ang paggigipit na ginawa ng mga magulang mo sa kanya dati? Lubos siya naguluhan. Marahil ay naging pahiwatig yon kay Ninya para magpatuloy.
Hinila siya nito at pinaupo sa upuang kahoy na nasa labas ng bahay. Walang may pambayad noon si kuya sa ospital. Cesarean ka at delikado ang panganganak sa kambal. Wala kaming ibang malapitan ate. Hanggang sa nag-offer ang mga magulang mo na sila nang magbabayad sa lahat ng gastusin. Pero kapalit noon, kailangan kang hiwalayan ni kuya. Hindi kami pumayag, mas lalo na ang kuya. Kaya naman binago nilang gusto nila. Isang trabaho sa farm sa Zamboanga ang ibinigay nila sa kanya. Pagod at pawis sa walang sahod na sabi nila kapalit ng mga nagastos nila sa panganganak mo. Mahirap ang komunikasyon doon ate. Wala kaming kontak kay kuya, miski sulat, hindi nakakarating sa kanya. Para siyang preso doon. Nabasag ang boses ni Nina, ngunit pinilit itong magpatuloy. Ay, hindi sila tumupad sa usapan. Sinubukan ka naming bawiin ate ng mag-isang taon ng kambal. Pero bigo kami. Tayong si Gianna lamang na itakas namin. Gustong gusto kong sabihin sa'yo pero pinaharang kami ng papa mo eh. Ni hindi kami makabalik dito dahil natatakot kaming pati si Gianna kunin nila. Alam po hindi kakayanin ng kuya kung lahat kayo mawawala sa kanya. Sandali itong huminto sa pagsasalita. 3 taon nang bumalik si kuya wala ka na. Dinala ka na pala nila sa Amerika. Napailing-iling si Celestine. Nagtatalo ang utak niya kung paniniwalaan ba niya si Nina o ang mga bagay na ipinakita sa kanya noon ng mga magulang niya. Ilang minuto siya nakatulala. Kino-question ang mga bagay na pinaniniwalaan niya noon. Ngunit alam niyang hindi malabo dahil dati na siyang ikinulong ng mga magulang niya nung unang malaman ng mga ito ang tungkol sa relasyon nila ni Jacob. Isang kahon na lumapag sa harapan niya na nagpabalik sa kanyang uliran. Nag-angat ang kanyang tingin sa lalaking may hawak niyon. Let's go. Baka hinahanap ka na ng kambal. Hindi na niya pinatapos pa ang sinasabi ni Jacob sapagkat itinapon na niya ang sarili sa mga bisig nito. Why didn't you tell me? Bakit ang hilig mo sarili niya na lahat? Bakit ang hilig mong konsensyahin ako gayon dapat galit ako sa'yo? Batid niyang gustong magsalita ni Jacob, ngunit sa halip na magtanong ay gumanti din ito ng yakap sa kanya. Hanggang sa makabalik sila sa Maynila, hanggang sa lumipas ang araw na yun. Bugto ang mga mata ni Celestine nang bumangon kinabukasan. Nagising siya dahil sa paulit-ulit na pag-doorbell sa labas ng kanilang bahay. Sandali! Anya sa naiinis na tono. Paus pa ang kanyang boses dahil sa pag-iyak kahapon. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya mag-aama niya. Good morning, Mommy! Tumitiling saad ng kambal. Patakbong pumasok si Jillian paakyat sa kwarto nito na agad namang sinundan ni Gianna na paika-ika pa rin dahil sa sprain sa paa. They asked me for a mall shopping. Kailangan lang magbihis ni Jillian dahil hindi siya nakapagdala ng damit kahapon. Siya nga pala, pwede ka bang sumama? Nagbabaka sakali din kasi akong kambal kung pwedeng kumpleto tayo. Kumakamot sa batok na pagyaya ni Jacob sa kanya. Tatanggi pa sana siya sapagkat hindi pa siya nakabawi sa mga nalaman niya kahapon. Ngunit alam niya magtatampo ang kambal kapag hindi siya sumama. Oo naman, isa pa gusto ko ring makabonding ang kambal. Anya. Hindi naman nagtagal ay umalis din sila at narating ang mall. Nauna na magturo ang kambal ng mga damit, bags, sapatos at mga laruan. Mabuti na lang at kasama nila si Yaya Letty kaya't may katulong sa pagbubuhat ng mga binili ng kambal. Napukaw ang atensyon niya ng isang kwintas na nakadisplay sa jewelry store. Masyadong mahal naman to, bulong niya. Ikaw, Celestine, wala ka bang gustong bilhin? Kahit ano, pumili ka lang, ako na magbabayad. Ani Jacob na bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi. Wala, tara na. Mukhang nakapili na ng kakainan ng kambal. Saan niya? Tumungo na lamang sa kanya si Jacob. Sumunod dito sa kanila nang tunguhin ang mamahaling restaurant. Natapos ang buong araw na puno ng galak ang kambal. Mag-ingat kayo sa pagbaba mga anak ha! Paalala ni Celestine nang bumaba siya sa kotse. Nangunot ang noon niya na makitang bukas ang gate ng bahay nila. Maging ang main door ay nakabukas. Nauna siyang pumasok sapagkat batid na niya kung sino ang tao sa loob. Sa sala ay sumalubong sa kanya ang isang malakas na sampal. Mama! Saad niya habang hawak ang pisngin sinampal nito. Kailan ka pa naging ganito ka-cheap, Celestine? Ano, sisirain mo na naman ba ang buhay mo? Hindi siya bumaling sa ina at sa halip ay lumipat ang paningin niya sa lalaking. Nasa likuran ng kanyang amang masama din ang tinging ipinupukol sa kanya. Henry?
Dali-dali siya lumabas muli ng bahay at nadatnan si Jacob at ang kambal sa labas ng kotse. Mabuti na lamang at hindi pa nakakapasok ang mga ito. Ano nangyari sa mukha mo, Celestine? Hindi niya pinansin si Jacob at sa halip ay muling pinapasok ang kambal sa kotse. Iuwi mo muna ang kambal, Jacob. Nandito si Henry at ang mga magulang ko. No, hindi ako alis. Matigas sa saan ni Jacob habang nakikipagtagisan ng titig kay Henry na sumunod sa paglabas niya ng bahay. Please, kakausapin ko sila. Ayoko makita ng mga bata lalo na ni Jillian na mag-away kami ng lolo at lola niya. Kaya ko to, Jacob. Magtiwala ka sa akin. Napipilitan man ay wala nang nagawa pa si Jacob kundi ang ilayo ang mga bata doon. Kahit pa alam niyang nag-aalala ito ay wala naman itong ibang pagpipilian. Mabibigat ang mga paang pumasok siyang muli sa loob ng bahay. Doon ay nadatnan niyang kinakalma ng kanyang ina ang kanyang ama. Is it true that you're breaking off the engagement? I need to confirm it myself, kaya lumipad agad ako dito matapos mong tumawag kahapon. Bakit, Celestine? Bungad na tanong ni Henry sa kanya. Dahil ba sa ex mo? Dahil ba nagkabalikan na kayo ng lalaking yun? Dagdag pa nito. Hindi kami nagkabalikan ni Jacob gaya ng sinasabi mo. Mabuting tao ka, Henry. Guwapo at mayaman. Hindi ka mahirap mahalin. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko mahalin ka pero hindi ko talaga kaya. Puno ng disappointment ang mukha ni Henry nang tumingin sa kanya. All this time, I still couldn't replace him. Fine, wala nang magaganap na kasal. Just take care of yourself, Celestine. Huling sinabi nito at saka naglakad palabas. Henry, wait! Let's talk this through. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal niyo na anak ko. Habol pa ng ama niya sa lalaki. Pagkak na natawa si Celestine. Wala na. Umalis na yung bangko niyo. Anya at saka napailing-iling. Akala ko ba'y tumino na yung utak mo, Celestine? Kahit kailan puro pasakit sa ulong hatid mo sa amin ng daddy mo. Hindi makapaniwala si Celestine sa narinig niya mula sa ina. Mula pagkabata ko, lahat ng gusto niyo sinunod ko. I wasn't even able to achieve my dreams dahil ang gusto niyo ang palaging inuuna ko. Isa lang. Isang-isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Si Jacob lang. Ang taong mahal ko lang. Hindi niyo pa ako napagbigyan. Mariin niyang saad. Ginagawa lang namin ang alam naming makabubuti sa'yo. Natatandaan mo ba ilang beses ka nang muntik mamatay dahil sa lalaking yan? Yung unang beses mo tumakas kasama siya. Hindi ba't aksidente kayo? Na magkasakit ka dahil pinili mo tumira sa barong-barong na bahay na lalaking yun. Maging ng mga anak ka, wala nga maipambahid ang hamak na waiter na lalaking yan. Umawang ang bibig niya dahil sa narinig. Marangal ang trabaho ni Jacob noon, ma. Umaalingasaw ang pagkamata pobre sa kaibuturan ninyo. At saka makakabuti sa akin. Ang sirain ng buhay ko makabubuti sa akin. Ang hayaang malayo sa akin ng isa sa mga anak ko nakabuti sa akin. Mga sarili niyo lang iniisip niyo. Pera lang ang gusto niyo. I can't believe that you can go to that extent. Parang hindi ko na kayo kilala. Magkahalong galit at puot ang bawat salitang binitawan niya. Hindi niyo na ako madidiktahan pa. Tama ng pagkontrol niyo sa buhay ko. Kaya ko nang tumayo sa mga paa ko. Wala na kayong dapat pang ipag-alala dahil alam ko sa pagkakataong to. Alam ko nang mas makabubuti sa akin. Hindi na niya hinintay pang sasabihin ng mga magulang niya. Agad na siyang umalis sa lugar na yon. Are you okay? Naging maayos bang pag-uusap niyo? Do you want me to talk to your parents? Wala siyang sinagot sa sunod-sunod na naging pagtatanong ni Jacob na makarating siya sa bahay nito. Sa halip ay yumakap lamang siya dito. Sa unang beses sa nakalipas na 9 na taon, naramdaman niya ang pagiging tunay na malaya. Isang buwan na lumipas matapos ang tagpong yon. Tuluyan na kansel ang kasal ni Celestine at Henry. Bumalik na rin sa Amerika ang mga magulang niya at wala nang balak na umuwi pa sa Pilipinas. Nakakalungkot mang isipin pero pinutol na ng mga ito ang lahat ng connection sa kanya. Talagang masanaig ang pride ng mga ito. Nagpa-transfer na rin na tag-aaral na si Jillian sa pinapasukan ng kakambal nitong si Gianna. Si Celestine ay nagtayo ng bagong branch ng kanyang clothing line. Habang si Jacob naman ay busy pa rin sa business deals nito.
What do you mean hindi niyo pa napag-usapan ng tungkol sa inyong dalawa ni Jacob? Isang buwan ng cancel ang wedding ah. Huwag mo sabihin pakakawalan mo pa yung papa mo. Sige ka, pag yan talaga, naagaw pa ng iba sa'yo. Napairap si Celestine na marinig ang sinabi ni Alice mula sa kabilang linya. Kanino kaibigan ka ba ha? It's just that I'm still scared, okay? Hindi ko rin naman kasi narinig sa kanya kung gusto niya pa ba ako. Ayoko naman maging one-sided. And it's not like he's pursuing me again. Sagot niya habang naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Alam mo, Celestine, kahit kailan isa kang malaking manhid. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga. Ako nai-stress dyan sa love life mo eh. Halos mabasag pa ang eardrums niya na sumigaw si Alice bago patayin ang tawag. Hindi naman ako manhid ah. Sabi niya sa kanyang sarili. Aray! Daing niya na mapatid sa nakausling bagay sa ilalim ng kanyang kama. What's this? Isang may kalakihang kahon ang nahigit niya mula doon. Ito yung kinuha ni Jacob sa dati naming bahay ah. Nalimutan ko na to sa dami na nangyari ni hindi ko na nabuksan. Tinanggal niya ang takip ng kahon. Bumungad sa kanya mga lumang gamit, mga regalo ni Jacob sa kanya noon. Meron ding photo album kung saan nakalagay ang masasayang memories nila nang wala pa ang kambala. Kumupas na. Komento niya sa ibang pahina. Inabot niya ang bagay na pumukaw sa atensyon niya. Recorder? Naalala ko, regalo to ni Jacob nung first anniversary namin. Pinindot niya yon at nagplay ang masuyong boses ni Jacob. Mahal, Celestine. Sorry na agad, mahal. Alam ko magagalit ka kasi sinayang ko naman ang sweldo ko sa walang kwentang bagay. Anang recorded na tinig ni Jacob. Tumawa pa ito. Hindi niya mapigilang matawa dahil sa narinig. Nagpatuloy ang pagtunog ng recorder. Happy anniversary, mahal na mahal kita. Ay, sabi ko na pala, pero sasabihin ko ulit. I love you, Celestine Bernaldez, Gonsalvo. Napailing siya. Papatay na sana niyang recorder nang muling mag-play ang boses ni Jacob. Siya nga pala, may nakikita ka bang keychain na nakasabit dito? Napatingin siya sa gilid ng recorder. May keychain nga doon na hugis ng isang eroplanong papel. Kung sakaling dumating ang araw na hindi mo na ako mahal o mahirap na ako mahalin, kung magkalayo man tayong dalawa, well, alam ko namang hindi darating ang araw na yun. Pero syempre, gusto ko lang makasigurong hindi ka mawawala sa tabi ko. At kung sakali, gusto kong basahin mo nakalagay sa keychain na kasama nito. I really hope na hindi mo kakailanganin buksan ang keychain, mahal. Nagbago ang tono ng boses ni Jacob. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ni Jacob. Gagawin ko lahat para sa'yo, Celestine. Kusang namatay ang recorder. Hindi niya malaman kung kukunin ba niya ang keychain na nakasabit sa recorder. Ngunit sa huli ay kinuha niya rin yon. Sa loob ng keychain ay may papel. May nakasulat na agad naman niyang binasa. Place me like a seal over your heart, like a seal on your arm. For love is as strong as death. Song of Solomon chapter 8 verse 6. I'll be waiting whenever and wherever, Celestine. Kusang gumalaw ang kanyang katawan. Pabalikwas siyang tumayo. Mabilis ang mga naging hakbang niya palabas ng kwarto. Hanggang sa ang paglalakad niya ay nauwi sa pagtakbo. Malakas ang naging kabog ng kanyang dibdib. Marahil dahil sa nerbiyos, ngunit mas matimbang ang nararamdaman niyang excitement. Nagmaneho siya patungo sa Mika sa hotel. Wala siyang sinayang na oras at nanakbo papasok. Sa labi ng hotel ay natanaw niya ang kanyang mag-aama. Celestine! Nagtamang mata nila ni Jacob. Tila nahina ang mga yon sa isa't isa sapagkat kahit pa tinawag siya ng kambal ay parang wala siya narinig. Mami, sinusundo mo na po ba kami? Uuwi na po ba tayo? Pwede po bang mamaya na? Nag-enjoy pa po kaming kausap si Tita Ninya. Sabay na sad ang kambal. Umiling lang siya. Are you okay, Celestine? Bakit pawisan ka? Hindi na natapos pa ni Jacob ang sinasabi sapagkat hinila niya ito sa kwelyo. Isang matamis at malalim na halik ang iginawad niya sa labi ng lalaki. Tumili ang kambal. Nasulyapan niya pang pagtakip ni Ninya sa mata ng dalawang bata. Are you still waiting? Hinihingal na tanong niya sa lalaki na bumitaw. Sagutin mo ko. Naghihintay ka pa rin ba? Muli ay tanong niya. Sumilay ang kakaibang kislap sa mata ni Jacob. Yeah.
Kahit pa 9 na taon o 10 o habang buhay, hindi ako mapapagod hintayin ka. Pabulong na sagot nito sa kanya. Humampas ang kamay niya sa dibdib ng lalaki. Pwede mo nang itigil yung paghihintay mo. Sa nandito na ako, hindi na ako aalis. Saad niya at saka ito muling siniil ng halik. Nagtaka si Celestine nang humiwalay si Jacob at hawakan nito ang kamay niya. Hinila siya nito patakbo, papasok sa elevator ng Mikasa Hotel, gaya nung unang beses na nagkakilala sila. Ang unang beses na sumuway at tumakas siya sa mga magulang niya. Parang bumagal ang oras at tanging silang dalawa lamang ang nasa hotel. Huminto ang elevator sa pinakamataas na floor sa rooftop. Naalala mo pa ba noon? Dito tayo madalas nagtatago para hindi tayo mahuli ng parents ko. Tumatawang sa Ate Celestine habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin panggabi. Pinanood niya ang mga bituing kumikislap sa kalangitan. Ang sarap balikan ng mga memories natin dati. 9 na taon ang sayang, Jacob. Hindi ko alam kung magiging gaya pa ba tayo ng dati. Litanya niya nang hindi tinitignan ng lalaki. Isang pares sa malalaking braso ang humapit sa baywang niya mula sa likod. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang malamig na pakiramdam sa kanyang leeg. Hindi natin kailangan bumalik sa dati, Celestine. Pwede tayong magsimula ng bago. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang pamilyar na kwintas. Teka, binili mo? Gulat niyan saad. Yeah, I thought you liked it nung tinitignan mo sa store. Hindi mo ba nagustuhan? Umiling siya bilang sagot. Of course not. Nagustuhan ko. Pero ang mahal nito. It was almost $500,000 nung kinonvert ko sa peso mula sa dolyar. Hindi mo naman kailangan gumastos ng ganitong kalaki para sa isang kwintas. Anya na may halong pagrereklamo. Hindi kita magawang bilan ng kahit tag 10,000 alahas noon. Let me give you the things that I couldn't afford before. Sagot naman pabalik na lalaki. Hindi na siya nakipagtalo pa. Muli na lamang niyang ibinalik ang paningin sa mga bituin. Ilang sandali pa ay napansin niyang naging tahimik sa kanyang likuran si Jacob. Kaya naman nilingon na niya ito. Nangunot ang noon niya na makitang nakaluhod ang isang tuhod ni Jacob. Sa likod nito ay naroon ng kambal at may hawak na mga bulaklak. Mukhang masyado siya napatitig sa kalangitan para hindi mapansin ang pagdating ng mga ito. I want you to stay and be with me officially, Celestine. Hindi pa man siya nakapag-react ay isa-isang naglipara ng drone mula sa ibaba ng building. Kitang-kita mga letrang nakasulat sa bitbit niyong kulay pulang tela. Will you marry me, Celestine? Natutop niya ang bibig dahil sa tinanong ni Jacob. Walang pagdadalawang isip siyang tumango. Siyempre naman. Oo, Jacob. Oo ang sagot ko. Sunod-sunod na paputok na nagsabog ng iba't ibang kulay ang siyang bumalot sa kalangitan. Kailan mo pa pinalaan na to? Tanong niya nang maisuot ni Jacob ang singsing sa kamay niya. A month ago. Itong singsing ay matagal ko nang nabili. Sandali itong huminto sa pagsasalita at saka hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Hindi na ako nakapaghintay pa. I don't wanna lose you again. Kaya kahit walang kasiguruhan kung sasagot ka ng oo, sumugal ako. Wika nito at hinalikan siya sa noo. Palagi naman akong sasagot ng oo sa'yo. Tumitiling yumakap sa kanilang dalawa ang kambal. Successful ang oplan. Ibalik si Mami kay Daddy. Hiyaw ni Gianna dahilan para matawa silang apat. Tunay na tagumpay dahil pagkalipas ng 3 buwan ay nauwi sa kasalan ng lahat. Opisyal na nakabalik si Celestine sa mga bisig ni Jacob. Nang dahil sa simple at childish na plano ng kambal, ay muling nabuo ang kanilang pamilya. Isang bunsong lalaking kapatid pa ang naging nagdagdag sa masaya nilang tahanan. Minsan talaga ay mapaglaro ang buhay. Ang mga bagay na pilit nating gustong kalimutan ay mapang-asar na inihahain sa atin ng tadhana. Ngunit madalas, hilig tayo nitong paglaruan at saktan sapagkat kalakip niyon ang mas magandang hinaharap na nakalaan para sa atin. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa kung sino ang lubos na nagpaparamdam nun. Hindi rin sa kung sino ang unang sumuko. Nasusukat ito sa paghingi ng tawad, sa paghihintay, at sa pagharap sa mga pagsubok sa kabila ng takot at pangamba. Because love doesn't keep score. It gives second chances, forgive mistakes,
and chooses to see the best in others. At sa pagkakataong yun, handa na si Celestine sa bagong pahina ng kanyang magiging tadhana, kasama ang kambal, si Baby Christian, at higit sa lahat, ang pinakamamahal niya, si Jacob. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!